sausawan, pinakilala naman pala si Michelle na siya ang syota ni Rodel. Bakit ang sabi ni May, hindi naman daw? Ang sabi, kaibigan lang kayo. Kalokohan po yung kaibigan. Gaano na kayo katagal ni Rodel noon nung pinakilala ka? Bali, 3 months po kami nun. Bakit Pero hindi mo pinakilala kay mama mo, si natakot Rodel? Kasi ako eh. Doon kayo nagkakilala sa bakery? Kasi matagal na po ako nagtatrabaho doon. Tapos siya, nakikita ko na po siya. Niligawan ka niya? Hindi po, pabili-bili po siya ng tinapay, minsan pandesal. Pero matagal pa po bago niya nalaman yung pangalan ko. Tapos iniisa-isa niya po ng pangalan ko. Hindi ka ba parang nagsisisi na hindi mo pinakilala si Rodel sa nanay mo? Nagsisisi po syempre. Kaya lang ngayon yung nangingibabaw sa akin yung galit eh. Kasi kasama ko po siya magpa-check up nung hindi na po ako niregla nung ilang buwan na. 4 months na po ako buntis. Ah, so talagang alam niya na siya Alam ang niya ama. po, Bakit niya tuwang-tuwa pa nga po sinasabi siya ka nun sa ate niya na nagdududa siya na hindi siya ang ama? Yun nga po ang pinagtataka ko. Kasi po nung nandun po kami nagpa-check up, tuwa po siya. Sabi niya kakausapin niya si mama. Tapos sinabi ko na kay mama na buntis ako. Tapos tinetext ko siya. Sabi ko pumunta ka dito kasi si mama pupunta dun sa ate mo. Tapos hindi na siya nagte-text sa akin nun. Simula nung tinatawagan ko siya, hindi niya sinasagot. Nagtataka na po ako. Ilang nun. buwan ka na nun? 4 na buwan na po ako nung buntis, maglilima na. So bakit kailangang umabot sa puntong uminom ka ng gaas, Michelle? Kasi po, inobserbahan ko po noon nung pag-uwi ko po, sinaktan po ako ni mama eh. Tapos tinatawagan ko po si Rodel noon. Tapos di na siya sumasagot, tapos pinalayas ako ni mama. Hindi ko talaga siya makontak. Gusto ko sumama na lang sa kanya. Kasi pinalayas na ako ni mama. Tapos noon, pumunta ako sa kaibigan ko, parang buryong na buryong ako, aburido ako, hindi ko alam. Parang gusto ko na magpakamatay. Minom ako ng gas. Tapos uminom ako ng gas, parang umano yung tiyan ko. Bakit? Suka na ako ng suka. Dinala ako ni Carol sa hospital malapit sa amin. Tapos pumunta din dun si mama nun. Pumunta din siya nun. Kasi yun, nag-usap kami. Naging okay lahat. Pero si Rodel talaga hindi na siya nagpakita. Hanggang sa nanganak ka? Opo. Hanggang sa nanganak ka? Opo, hanggang ngayon, hindi nga. Hanggang sa nailabas mo na ang bata ngayon, hindi pa rin nagpapakita si Rodel? Ilang buwan na ang bata ngayon? 9 months na po. So nanganak ka nang wala rin doon si Rodel para magbigay kahit hindi pera, suporta lang, Ate May. Lugaw man lang. Hindi, kahit suporta lang eh. Kahit yung nandun lang, nagbantay. Hindi ko alam ng kapatid ko, ma'am, na mga nganak na yan. Na nanganak na siya. May, Hindi niya ang alam. pinag-uusapan po nating kapatid nyo dito ay 26 anyos na. Kasi nga po, ma'am, yun na nga, ang sabi ng kapatid ko, hindi siya sigurado kung siya ang alaga ang ama. Siyempre, ate ako, dapat maniwala ako. Pero Ate May, Kapatid ko eh, siya na mismo nagsasabi. Kanya-kanya kayong isip, te. Una na niyan, sinabi sa'yo na... diretso ang tanong, Ate May, dalawa ang anak mong lalaki, hindi ba? So, kapag nakabuntis sila at nangyari sa kanila itong nangyari kay Rodel, anong gagawin mo? Itatago mo rin sila? Ang sa akin kasi, ma'am, gusto ko ba yung maayos na usapan, hindi yung susugurin na lang ako bigla na ipaktangan at magwala ka na mukha mo. Tapos na nga po tayo doon. Nangyari na yon. Nandun na po tayo doon sa araw na manganganak na si Michelle. Bakit po hindi nyo sinabihan si Rodel na harapin ang responsibilidad niya? Kung siya man o hindi ang ama, malalaman natin yon pagkalabas ng bata. Sabi po kasi ng ate ko, ma'am, pag-ipunin muna siya ng pera, ma'am. Kasi kung ibabase po natin sa kwento, sa pagkakalatag po ng pangyayari, ay talagang nagte-text si Michelle, nawala. Hindi na sumagot. Pero, nung nagpapa-check up, nandun. So, ibig sabihin, may sinabi kayo kay Rodel na nagbago ang isip niya kasi nung nagpapa-check up, sumasama pa eh. Kasi po, nung pinagtapat niya sa Binabantaan akin, niyo po ba si Rodel? wala po, tinanong ko po siya, ikaw ba talaga ang ama niyan? Ang sabi niya sa akin, hindi ako sigurado ate, dahil marami din siyang boyfriend. Hindi lang ako ang boyfriend niya. Tago mo. Kaya
hindi din daw siya sigurado. Nako, paano po ba yun, attorney? Sa aspetong legal po, paano ba pwedeng habulin nitong si Michelle, itong si Rodel, para naman po dun sa mga responsibilidad dun sa kanilang anak? Maaari siyang mag-file ng petition for compulsory recognition of an illegitimate child. At yan ay isang special civil action. I-allege lang ng babae na nagkaroon sila ng relasyon at nagkaroon nga sila ng pagtatalik at nagbunga ang kanilang pagtatalik. At yan po ay diringgin. At yun ay kinakailangang sagutin ngayon ng lalaki na siyang magiging respondent. Kapag itatanggi pa rin niya doon sa kanyang sagot o sa kanyang oposisyon, maaari ngayong gamitin ngayon itong babae na siyang petitioner yung bago ngayong circular ng Korte Suprema, yung motion for DNA testing. Ito po ay isang motion na hihilingin sa hukuman upang itong babae na gustong magpa-acknowledge ng kanyang anak ay kunan sila ng specimen, yung DNA. Siya, yung bata at yung lalaki. Upang sa ganon, yung specimen na ito ang siyang magpapatunay kung talagang yung lalaki ay ama o hindi nung batang pinapa-acknowledge nung babae. Salamat po, Attorney Ben. Abay, siguro nga, eto na, para magpatunay. Siguro mas maganda kung sa kanya na natin tanungin. Eto po ang lalaking tumakbo at nagtago sa saya ng kanyang ate. Matapos ang 8 buwan, abay magkikita na muli sila ni Michelle. Ipaliwanag mo kung bakit mo nasabing hindi ikaw ang ama ng anak ni Michelle. Narito, si Rodel Hilvano. Pasok! Oh, sandali lang. Kayo naman kumakareact kayo kaagad. Rodel, ito lang ang itatanong ko. At sa edad mong yan, alam mo na, ikaw ba ang ama ng anak ni Michelle? Hindi po ako sigurado sa kung ako. Marami na kasing mga kasamaan sa... Sandali Maraming lang kasama po. yan ng mga lalaki sa trabaho niya eh. Kuya Rodel, hindi ibig sabihin na ang isang babae kasama lang ang isang lalaki ay sila na. Dali lang yan bumigay. 2 linggo lang bumigay na yan sa akin eh. Napakasakit namang magsalita ni Kuya Rodel. Pero mga kasausawan, uunawain pa rin natin ang panig niya. Ang kwento niya sa aming pagbabalik. Dito lang sa Face to Face. Kung hindi siya mag-aasawa, kukunin mo siya. Karoon po ako ng trabaho po pag wala pa siyang asawa. So para ang sinasabi mo pa ngayon, mag-antay si Michelle. Opo. Paano pag hindi pumayag si Ate May? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gann,